Hello mga katotoo! Oras na para buksan ang mahiwagang alkansya para sa magmamana ng mga laman na ito. Hindi biro ang pag-iipon dito dahil lahat ng miyembro ng aming pamilya mula kay Daddy Boss sa inyong katotoo at sa dalawang inakay ay tulong-tulong sa pag-iipon. Paano nga ba nag-iipon? Nag-iipon ng sama ng loob, Cherise. Lahat ng luho sa katawan inaalis muna. Disiplina lang talaga sa sarili ang tip ko para makapag-ipon. Napakabigat nga nito, katumbas na sama ng loob kung titimbangin. Sana all na lang talaga lahat ng sama ng loob nagtatransform ng pera. Itong inakay ko nga ang magsasalo ng sama ng loob na ito, ng inipon. Bakit nga ba siya? Inipon nga ito dahil napaka-special ng araw na ito para sa kanya. Araw ng kanyang kapanganakan, kaya oras na rin para ito'y buksan. Halos hindi nga mabuhat-buhat dahil napakapuno na ng alkansyang ito at hindi na malalagyan pa dahil napakasikip na. Nakakatuwa nga dahil kayang-kaya pala naman makapag-ipon ang aking mga inakay, kaya bubuksan na nga ng Daddy Boss dahil mas excited pa ang bunsong inakay kaysa sa may kaarawan. Mas nakakamangha nga ang karanasan niyan kaya sinasabi ko sa inyo medyo malaki-laki ang ambag nito dahil sobrang masinop yan. Lahat ba naman ang makikitang barya sa loob ng bahay ay swak sa alkansya kaya kapag naghahanapan ng barya alam na this may bubit na sumusuksok. Sa sobrang sino, pati barya sa loob ng sasakyan, simot na simot, walang kawala. Kaya ganyan na lang ma-excite na makita ang laman ng alkansya dahil for the effort ang ambag niyan. Isasali na nga ang blessings na bunga ng disiplina at pagtitiis. Pagtitiis na kahit anong mangyari ay hinding-hindi bubuksan hanggat hindi pa sumasapit ang kaarawan ng aking panganay na inakay. Ayun nilabas na ang sama ng loob na pagkadami-dami. Pagkadami-daming ang barya ang tinakta kaya sulit na sulit talaga ang pagtsatsaga ng ilang buwan. Nagsimula ang pag-iipon noong buwan ng Marso hanggang sa katapusan ng Nobyembre kung saan araw din ng official na paghihiwalay ng tambalang Kathniel. Sa halip na maging affected ay madaling naka-move on ang inyong katotoong kapamilya dahil for the happy ang person sa mga nakikita namin sa aming harapan. Tingnan nyo naman ang bunsong inakay, ayos ang moves. Oops, marunong di mangilala ng malaki at may hilinga siya kay Daddy Boss, ngunit hindi pwede. Dahil ito ay nakalaan para sa kanyang kuya, kaya sa susunod na pag-iipon ay para naman sa kanya. Nagsimula na nga ang pagbibilang para malaman na talaga kung magkano ang inipon namin sa loob ng 8 buwan. Barya-barya nga lang ito pero mas lalo namin pagtsatsagaan kaya sama-sama kami sa pagbibilang. Kay saya sa pakiramdam na kahit bata pa ang mga inakay ay natututo na silang mag-ipon para makuha nila ang mga gusto nilang bilhin. Hindi pwedeng ang hiling ng mga bata ay ibigay agad, kailangan dumaan muna sa proseso ng pagsisikap at pagtsatsaga para sila ay matuto. At ayan, sumuko na nga ang mga inakay dahil medyo marami-rami din ang bibilangin. Hindi na kinaya ng kanilang katawang lupa kaya kami ng Daddy Boss kailangan din ng energy. Tuwang-tuwa na nga kami ng Daddy Boss dahil wala ng pampagulo at madali na nitong makakatapos. Puti ka totoo, meron pa pala kaming ampo na nakikisali din. Titigan yung mabuti ang kanyang gagawin, parang tao lang din na nagpapapansin. Tulog yung dalawa, ito naman yun ang makulitan. Alis dyan! Tulog ka! Balak mo pa talaga.
O diba, papansin pa more. At ayan na nga, natapos na ang pagbibilang kaya nilagay na namin sa supot. Eto na nga, sasabihin ko na sa inyo kung magkano ang perang aming nalikom sa loob ng 8 buwan. Ito ay nagkakahalagang 9,019 pesos at ang 19 pesos ay pinatago ko nga sa bunsong inakay pambili ng kanyang candy pero hindi siya pumayag. Ipunin nga daw ulit ito kaya itinago ko na muna sa prosperity bowl. Kinabukasan nga ay pumunta kami ng bayan para tuparin ang aming ipinangako sa aming panganay na inakay na ngayon lang rin matutupad. Sa kadahilan ng laging pinapaalala sa amin na may gusto siyang bilhin. Lagi namin siyang nabibigo dahil sa kanyang murang edad ay hindi dapat. Kaya naisipan namin na bigyan siya ng challenge. Na bago niya makuha ang isang bagay ay kailangan niya munang paghirapan para mabili ang nais niya. Eto nga ang napili niyang model ng cellphone at kilig na kilig sa sobrang tuwa kasi goodbye na nga daw sa dati niyang cellphone na galing pa sa akin na laging naglalag. Sinimula na nga ang pagbibilang, bahala na kayo dyan dahil mas madali nyo nang matatapos yan dahil nakasupot na. Hindi na nga daw ito bago sa kanila, sanay nang mapagod dahil may mapapala naman. Ang walang mapapala ay yung 11 years kayong nagtiis pero sa huli hiwalay din naman. Uy, anong connection at naisingit na naman ang Kathniel? Move on na kasi, move on. Hay sa wakas, wish granted at happy na ang isang inakay. Mabuti na lamang ang kanyang napili ay halagang 8,999 pesos kaya swak sa kanyang inipon. Oops, may sukli pa pala piso pero hindi na tinanggap para pagpalain ulit tayo. Bago kami umuwi ay dumaan muna kami dito sa plaza ng bayan ng Rojas para matigil na ang ligalig nitong bunsong inakay. Request niya ito ang maglaro muna dito kaya binigyan namin ng time. Hindi talaga matitiis ng magulang ang isang anak basta para naman sa kaligayahan nila at hindi naman ito nababayaran ng pera kaya magpakasaya kayo hanggat gusto nyo. At sa mismong kaarawan ng aking panganay na inakay, itrinit namin siya kahit simple ay makakain dito sa bahay ng bubuyog na gustong gusto niya.